kaya magbe-breakout si Bitcoin sa 100,000 US dollars? Kasi ngayon makikita natin dito sa video na ito, ang kanyang range of resistance ay between 97,000 US dollars and 98,000 US dollars something. Ngayon sa video na ito, titignan natin kung may posibilidad nga ba na mag-breakout si Bitcoin sa ngayon. At kung ano maaari natin gawin sa ngayon, no, for short term, for short term. So, ibig sabihin, day trading, no? Ang scalping, ginagawa natin intraday. Hindi ito para sa mga long-term holders, itong mga contents natin, ano? So, but then again, kung bago ka pa lamang pala dito sa ating YouTube channel, bago natin simulan sa mga social media accounts natin, ako nga pala si Estudyante Trader, sa top po tayong junior financial analyst na gumagawa ng mga contents about business, finance, investment, and economics. Parang sa gayon, syempre, mas matuto pa mga Pilipino bago sila pumasok sa mga gantong larangan, no? So, kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button para nang sa gayon marami ka pang matutunan. So, simulan na natin guys, no? Unang-una, makikita natin dito, grabe talaga yung lower time frames po ito, no? Kasi nga short-term perspective, short-term bias yung tinitignan po natin dito. So, makikita natin to guys, at least, 'di ba? Ito yung 90,000 levels no? Diyan nagbilihan din yung mga kaibigan ko, diyan sila nag-accumulate, no? Yan dito po banda between 91,000 US dollars, nag-buyback sila, kumita naman, lumipad ulit, no, ng 98,000. Kaso ngayon, 'di ba, nagre-range nga siya between let's say yan nga 94,000 to 98,000 US dollars. Ngayon, ang pinakatanong, coach, kailan ba yan pupunta doon, no? Above 98, above 99,000, iyan, pa-breakout na ng 100. Well, actually guys, walang eksaktong sagot doon. Ngayon, pero dito makikita natin na talagang ang lakas po ng resistance Ayan, no, lakas ng resistance. Ito yung 99,700 something O actually, ayan nga, no? Ngayon, makikita natin, every time na nandun siya sa 98,000, yan, pa 98, 99,000 dito, talagang dinedecline. Talagang dami nagbebenta. No, it is a psychological resistance na talagang ang dami nagbebenta every time it reaches this level, no? Ngayon, ang point nga lang natin dyan, pagka yan, nag-breakout talaga yan, no, makikita nyo, no, ang Bitcoin pataas yung 105 to 110,000 US dollars, no. Pero dito sa ngayon, no, kung medyo magsusum in tayo, sideways siya pero with a downward bias, no. Ibig sabihin nito, ayan, parang nakikita natin may support dito, may resistance dito, but overall, kung pagbabasihan natin sa present or current data natin, makikita natin dito guys na tignan nyo po kung saan direksyon tayo na tinuturo ng Bitcoin. So, syempre, naghihintay na naman po ng mga news dyan, no, ng mga high para syempre tumaas ang Bitcoin. But if we look at it on short-term perspective, on short-term bias, no, ng mga tao dito, is actually, no, meron naman support dito no. Kung lalagyan natin ng short-term support natin dito, meron naman. Kaso, overall, pag hindi lang Bitcoin, no, check nyo sa mga ibang cryptos, tumataas naman talaga sila short-term, but makita nyo yung bias, no, in the past several days and weeks na actually, yan nga, no, eto, from this perspective, pataas, no, from here to here, pataas, but then, tapos na yon. Okay, sa ngayon, eto na yung tinitignan natin. Okay, ang kailangan nga lang dyan, ano pinaka-significant yan, ma-break mo na yung 90,000 US dollars, nahihirapan talaga siya, tignan nyo, nire-reject dito, no, nire-reject dito, ayan, levels ng dating support, dating support, ngayon resistance na, 'di ba? Nire-reject po sa levels na 'yan. Kaya isa 'yan sa mga significant level na kailangan po nating bantayan, obserbahan, lalo na po kung gusto nating malaman, 'di ba, kung saan siya patungo. Ngayon, ang pinaka-point lang guys, no, ano ba magandang gawin ngayon? Well, sa akin po, hindi ko kayo na-encourage, no? Sa akin, kung ako magte-trade ngayon, actually, tatimingan ko yan ng sell short. Okay, sa mga hindi po nakakaalam, medyo risky yun kasi nga, futures trading po yun. Karamihan ng baguhan, syempre, nasa spot lang, wag muna kayo mag-futures, wag kayo magmadali, mga margin leverage na, no? So, kaya, pero para sa akin, no, ang opportunity ngayon ay, kasi uncertainty, no? Meron pang uncertainty ang market. So, kaya ako, personally, isa-sell short ko to, no? Para nang sa gayon, syempre, kumita tayo sa bawat pagbaba, no, na nagaganap ngayon sa market habang hindi pa siya
tumataas, no? Kasi wala pang ganun na strong news eh. Wala pang ganun na hype sa market para tumaas ulit ang Bitcoin. Ang Bitcoin kasi umarangkada siya, 'di ba? Tuloy-tuloy ang arangkada niya. Ayan, no? Pero medyo huminto siyang ganyan nung malapit na nasa 100,000. Normal lang ba yun, coach? Normal lang yun. No, kasi nga lalo na sa economics, no, sa isang economy, kung yan ay overheating na tuloy yung pagtaas, syempre there will become to a point na syempre hindi naman siya sobrang pababa, pero nag-accumulate lang, nagko-consolidate lang at a one place, at a one particular price range, no? Kaya normal lang naman yan. Sa akin lang ngayon, syempre, para kumita pa din tayo, may opportunity, tatimingan ng sell short, no? Hindi ko sinabi mag-sell short agad kayo or ni-encourage, no? But again, yun yung sa nakikita ko dyan. Kasi, sideways siya with a downward or with a negative bias, no? So, kayo ka-traders, no? Sa tingin nyo, ano ba magiging price movement ng Bitcoin sa tingin ko sa short term? Pababa pa ito. So, yun lamang. Follow for more contents like this.